Ito ang mangyayari kapag marunong kang mag-no contact sa partner mo. Yan. Well, pasensya na muna mga utol kasi medyo namamaos tayo. Pero sige, pero kaya pa naman. No, so ito na nga, balik tayo sa topic natin na ito po yung mangyayari kapag marunong kang mag-no contact sa partner mo. So question, marunong ka bang mag-no contact sa partner mo? Nakagawa ka na ba or nagawa mo na ba na mag-no contact sa partner mo? Kasi kung hindi pa, first ito, pag-uusapan natin or tatalakayin natin kung ano yung mangyayari sa partner mo kapag naggagawa mo siyang i-no contact. Kasi yung no contact utol, isa po ito sa mabisang pamamaraan na isa din sa pinaka-common na ina-advise ng mga coaches or ng mga love coach sa mga nasasawi or mga nasasaktan or sa mga nangangailangan din ng payo. At saka kung paano din makapaghigante or ma-win back yung mga exes natin. Yes, isa po sa tinuturo talaga yung no contact rule. So ito ngayon, gaano nga ba kabisa ito? At saka ano yung mangyayari sa partner mo? Una sa lahat utol, once na magawa mo yung no contact, kailangan mo talaga itong tiisin eh. Kailangan mo din talagang gawin. Kumbaga pa, no options ka na and no choice ka na. Kundi yung pinaka huling barahan natin or yung pinaka huling bala natin ay gamitin or gawin mo yung no contact. Kasi ang mangyayari, once na marunong kang dumistansya, marunong kang umatras, marunong kang mag-set ng boundaries sa partner mo, ang mangyayari po ay magkakaroon at saka magkakaroon ng respeto yung partner mo sa'yo. No? Compare natin or versus natin, di ba? Kung napapansin niyo, dahil hindi ka marunong gumawa ng no contact or hindi mo pa nagagawa yung isang no contact rule, ay mas lalo kang inaabuso. Walang takot yung partner mo sa'yo, na mas lalo ka pa talaga niya ding tinatakot na ikaw ngayon yung may takot. Diba? Kagaya ngayon, instead na gusto mo sanang subukan or gusto mo sanang gawin yung no contact is, alam ko na yung pumapasok sa iyong isipan, Kuya Kiko, natatakot ako, baka mawala siya. So yun na nga ang nangyari, which is cause and effect. No, na ikaw pa ngayon ito yung nabigyan ng lubos ng takot dahil hindi mo nagagawa yung no contact. Pero ito mga utol, no, based na rin sa mga nakaranas at saka kahit itanong mo pa sa mga nakakagawa or marunong dumistansya at saka marunong ding rumispeto sa kanilang sarili, ay once na magawa mo yung no contact rule utol, matitiyak ko sa inyo, mas lalo mong magugustuhan yung magiging resulta. Na uy, ngayong nagawa ko na yung no contact, may takot din pala yung partner ko sa akin. Yes, yan po talaga yung mangyayari. Magkakaroon talaga siya ng takot utol. Kasi pinakita mo na yung dating ikaw na may takot, na kahit sabihin pa natin na paano yan Kuya Kiko, basang-basa niya na ako, kilalang kilala niya na ako na may takot akong mawala siya. So this time, no, kahit ngayon mo palang gagawin yung no contact, ay mag-iiba or talagang mababaliktad din yung lahat-lahat. Yes, no, mabibigla or magtataka yung partner mo, uy teka lang, bakit ganon? Dati habol ng habol to sa akin eh, pero ngayon bakit parang okay lang sa kanya, parang wala lang sa kanya, at saka hindi niya na rin ako kinikibo. Yeah, alam mo ba utol, kaya natin ito ginagawa dahil binibigyan natin ng respeto yung ating sarili, para respetohin din tayo ng taong ito. So ganun po, nasa sa atin din talaga utol nagsisimula yung pagre-respeto ng ibang tao kung paano natin nire-respeto din yung ating sarili. So pero kung hinahayaan mo lang na binababoy ka, ginagago ka, niloloko ka or inaapak-apakan ka, then talagang tuloy-tuloy po yan na mas lalo pa nga ding lalala, naaapak-apakan ka ng partner mo. So gusto mo ba yon? Na masaktan ka ng masaktan, na mahirapan ka ng mahirapan dahil pinakita mo na ikaw yung may takot. So this time utol, subukan mong gawin yung no contact dahil matitiyak ko sa'yo, mabibigyan at saka mabibigyan ka ng respeto ng partner mo. Gusto mo bang respetohin ka? Subukan mong gawin yun. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Yan, namamala tayo, namamaos. So yun ha, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!